Sa mga nag-aabang sa review ko dito sa Honda CRF 150L Extreme Red Black, well, eto na nga guys. So, nandito ulit tayo sa may Honda Venus Marketing sa Brecker Street, Tagum City upang bigyan ng view at walkthrough tong CRF na to at sulit pa ba siya ngayong 2026. By the way guys, ito nga po pala yung bago nilang modelo for this year, 2026. So, in this video guys, pag-uusapan natin yung cash, down payment, installment, maging specs at features. So, without further ado, let's start this video. Welcome to the kill zone. I feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near, I can feel it. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. There's a silence screaming in the dark. Footsteps echo when I fall apart. Eyes behind me, I can feel the weight. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. So, ayan, sa mga nagre-request ng review dito kay Honda CRF 150L 2026 Model Black. So, ayan guys, pinuntahan nga natin to dito sa may Honda Venus Marketing kasi meron silang available na unit nito. So, ayan, before muna natin ikutan to, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this, ayan, CRF 150L is powered by 149cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at air-cooled. At pagdating naman sa kanyang compression ratio, meron siyang compression ratio na 9.5:1 at may lakas na 9.13 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 11.94 Newton meter at 6,500 RPM. So, eto na nga guys, yung entry level na pang off-road na motor ni Honda. So, pagdating sa kanyang kulay, syempre gustong-gusto ko yung black kasi hindi dumihin. At the same time, kumpara dun sa dating decals, mas upgraded na yung decals niya. Kasi pagdating dito sa kanya pangalan na 150L CRF vertical na kasi dito dati yung nakalagay yung decals niya. Pero this time, dito na sa front. Then kung mapapansin nyo guys, parang binago na din yung side fairings niya dito. Ayan. Plain dito nakamatas, may mga honeycomb na design. Tapos napakaganda din ng color combo which is red, blue, at white. No? Napaka-astig. Then dito naman sa kanyang headlight, ganun pa rin naman. Same pa rin ng dati, halogen, third signal halogen. Hindi pa rin binago yung suspension which is advantage kung naka-inverted. Goods na hindi tinanggal. At syempre this one guys is naka-single disc pa rin. Pero naka-dual patch siya. And then kung, pagdating sa tire, IRC pa rin yung brand. Tapos this one guys ay may tire size na 2.75 by 21. Ayan. So perfect na perfect to guys. Pang off-road, no? Entry level pang off-road na motor. And then, ito po yung kanyang cambia. So, pagdating sa cambia, 5-speed manual transmission at yung foot peg ng angkas. Good thing guys na kapag na-fold siya, nakatago na siya sa side fairings. Para sa ganun, malinis tingnan. Yan. So, ito yung kanyang dashboard. Digital siya guys, kaya ng kay XRM. So, kung mapapansin nyo, merong isang button dito. Ang change siya ng, ayan, trip 1, trip 2. Ito yung purpose ng button dito. Tapos, kung mapapansin nyo, pagdating naman sa handlebar, ganun pa rin, naka-naked pa rin. Ito yung kanyang high beam, low beam. Tapos yung horn, turn signal switch. Tapos yung mga levers niya. Clutch lever, ganun pa rin, brake lever, silver. Tapos ito yung kill switch off, activated electric start. And then ito yung kanyang fuel tank guys. Sa mga nagtatanong sa kanyang fuel tank capacity, ito po ay merong fuel tank capacity na 7.2 liters. Tapos yung kiniklaim ni Honda na average fuel consumption is 45.5 km per liter based sa World Motorcycle Test Center. So kung ita-times mo yan guys sa 7.2, malayo-layo na rin yung mararating nyo gamit itong CRF 150L. Sa seat, of course, hindi ka makakaasang generous. Though, hindi siya flat. Pero pag sa long ride, medyo sasakit yung puwet nyo dito. Pero kung short ride naman, okay lang. Kasi ito yung upuan ng angkas, manipis kumpara sa upuan ng driver. Ayan. Tapos, ito yung kanyang gulong sa likod.
Naka-spike na siya. Meron pa rin siyang chain cover, ganun pa rin. At this one guys is naka-single disc. Ayan o, naka-disc, single disc brake sa likod. Swing arm, monoshock pa rin yung gamit. Sa tail, ganun pa rin naman. Bulb type, third signal bulb type. Tapos may ilaw pa rin ang plaka dito. Ayan, tapos ito yung kanyang reflector. Ito yung plate holder. And then, dito sa side, ayan guys, kung mapapansin nyo pagdating sa tambucho, naka-cover pa rin yung fairings niya para hindi po mapasok yung angkas or ikaw. Tapos merong heat guard dito, plastic, silver yung kulay. Tapos, ito yung brake pedal, apakan ng driver, kickstart. Tapos pagdating din sa makina, may cover para hindi din mapasok yung ayan, driver. Tapos, naka-FI na din siya guys, kaya matipid din sa gasolina tong motor na to. Then, pagdating naman sa ground clearance guys, medyo mataas yung ground clearance na 285mm. So, kung may height kayo, kagaya ko guys, na 5'5", abot na abot nyo to, yun nga lang naka-tiptoe tayo. Tapos, sa mga nagtatanong, pagdating sa seat height, ito po ay merong mataas na seat height na 863mm. So, kung halimbawa meron kayong height 5'4", abot nyo pa rin po ito, kaso nga lang, naka-tiptoe nga lang po tayo. So, ideal din to sa mga lady rider, kasi magaan lang naman po ito na may timbang na 122 kilograms. So, this motorcycle is talagang magandang pang off-road kasi nakapag-drive na ako ng CRF dati. Napaka-smooth niya po sa off-road, hindi dulasin yung gulong. At the same time, kapit na kapit po yung braking system nito. So, comment down below kung ito ba yung klase ng motor na gusto nyo bilhin ngayong taon. Ayan. At syempre guys, kung i-upgrade to by year 2027, anong gusto nyong upgrade pagdating sa motor na to? Paki-comment naman sa baba. Ito nga po pala yung isa sa color variant ni Honda CRF 150L. Kung ayaw nyo ng black, meron din po silang, ayan, red-white combination. Same lang naman po sila ng specs, features, at saka yung build. Yung pinagkaiba lang, decals, at saka yung kulay. So, ito yung side profile ng white-red combination. Siyempre, ito naman yung kanyang front view. O, diba? Alin sa dalawang kulay na napakita ko sa video nito guys, yung natitipuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung interested kayo kay Honda CRF 150L guys, presyo niya po ngayon ay spot cash is 147,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 11,388. Tapos monthly sa 3 years ay 6,993. Pero kung ayaw nyo naman guys ng 3 years, meron kayong mapagpipilian na bracket dyan. 6 months up to 36 months. At syempre, may rebates na 200. Same lang po sila ng presyo nitong white-red combination. At syempre, nung black. Ayan. So, kung interested kayo guys, of course, punta lang kayo dito sa may Honda Venus Marketing sa Brecar Street, Tagum City. Kaya na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Honda CRF 150L. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung i-consider bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung interested kayo dito guys, ito ay available sa Honda Venus Marketing sa Brecar Street, Tagum City. Ayan. And sa mga hindi pa din nakapag-follow at subscribe, please do follow and subscribe para mas makapanood kayo ng video na gaya nito dito sa YouTube, Instagram, TikTok, at Facebook page na Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!